2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Sa Tagalog po ay, ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid ng likong gawain at sa pagsasanay para sa mga matuwid na pamumuhay. Magandang araw, ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang authority of the scripture. Bago pa magsimula ang lahat ay sorry po sa mga magiging future ng boss natin kasi meron po tayong ubo ngayon at sipon. Kaya medyo hirap tayo sa pag-ingat. Medyo paus kasi doon nga sa ubo. At dito po tayo inabutan ng devotion sa ating church kasi nagsasanay po tayo ng drum, ayun. Kaya dito po tayo nag-devotional. Dito na lang po tayo napiling mag-devotion at mabalik tayo sa ating talakayin dahil masyado na mahaba ang ating intro. Kaya ulit yung authority of the scripture, yun po yung tatalakayan natin ngayong araw. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay the Bible is God's revealed truth. Yung Biblia po ay hindi lamang isang akda ng mga tao, kundi ito po ay isang aklat na pinasikat at pinili ng ating Panginoon Diyos upang iparting yung kanyang mga mensahe at katotohanan sa ating mga tao. Yung Biblia po ay hindi lamang isang parang Wattpad na just to bring entertainment for other person, kundi ito po yung paraan ng ating Panginoon Diyos para ikalat at ibahagi sa ating mga tao yung kanyang katotohanan. Kaya siya po yung Bible po yung way para i-reveal ng Panginoon Diyos yung truth. Kaya ang hiningan po ng Diyos na sinasabi po sa Biblia o sa ating scripture today ay nangahulugan na ang ating Panginoon Diyos po ay may akda at authority. Siya po yung may pinaka-authority sa lahat ng nilalaman ng kasulatan sa Biblia. Lahat po ng mga mababasa natin sa Biblia ay mayroong patnubay at gabay ng ating Panginoon Diyos. Kaya lahat po ng mababasa natin ay pawang katotohanan lamang. Kapag hindi po tayo naniniwala rito, parang sinasabi na rin natin na hindi tayo naniniwala sa ating Panginoon Diyos. Kaya dahil po dito, yung Biblia ay nagsisilbing gabay at tuntunin ng ating mga buhay. At ito po ay kapaki-pakinabang sa ating mga tao sa aspeto ng buhay, ng physical, emotional, especially spiritual na buhay. Yung mga turo po sa Biblia ay hindi lamang naglalaman ng morality o moralidad, kundi pati na rin sa tamang pananaw sa ating mga buhay, mga aral at nag-aayos sa ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. Kaya ito po ay nagbibigay ng direksyon para sa ating mga aksyon, desisyon at mga ginagawa natin kung ano-ano man sa pang-araw-araw. Ang natutuhan ko lang po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay disbelieving the Bible is disbelieving God. Kagaya po sa nabi ko kanina, kapag hindi natin pinaniwalaan yung Biblia, pinapakita na rin natin na hindi rin natin pinapaniwalaan yung ating Panginoon Diyos na nagbigay ng aral at patnubay para masulat yung Biblia. Yung nilalaman lahat ng Biblia ay kalooban lahat ng ating Panginoon Diyos at lahat nandun ay mayroong patnubay at authority na nagmula sa ating Panginoon Diyos. Kaya yung Biblia po ay pangunahing paraan kung paano niya ipinapahayag o paano pinapahayag ng ating Panginoon Diyos yung kanyang kalooban sa katotohanan sa atin. Kaya yung pagtanggi po o hindi paniniwala sa Biblia ay paraan ng pagtanggi din natin sa ating Panginoon Diyos at sa kanyang mga mensahe sa ating buhay. Ang natutuhan ko lang po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay disobeying the Bible is disobeying God. Ang lahat po ng kasulatan ay hindi po ako galit. Babalik pa tayo. Disobeying Bible is disobeying God. Ang lahat po ng kasulatan ay hiningahan ng ating Panginoon Diyos. Kaya yung mga salita at aral na matatagpuan po natin dito ay may authority na nagmula sa kanya mismo. Kagaya po ng sinabi ko kanina, paulit-ulit ko na po ito sinasabi na lahat po ng nakasulat sa Biblia ay hindi lamang to entertain us, kundi ito yung paraan natin Panginoon Diyos para ilahad yung kanyang katotohanan sa atin. Kapag tayo po ay tumalikod o hindi sumunod sa mga aral ng Biblia, itinuturing itong bilang pagsuway o disobedience sa ating Panginoon Diyos. Kaya dahil po yung kanyang mga turo at kasulatan ay nagsisilbing gabay at kautusan na dapat nating sundin ng nating mga mananampalataya. Sa madaling salita po, yung pagsuway sa Biblia ay hindi isang pagsuway sa ating Panginoon Diyos. Kasi kung iisipin pa natin in our common sense, kapag yung ating Panginoon Diyos, sorry na mental block, yung ating Panginoon Diyos po yung pinaka-author ng Biblia. So
lahat ng kautusan doon, lahat ng mga na nilalaman doon ay ah, kautusan niya at nasa kalooban niya. Kaya kung hindi natin sinunod yun o may ginawa tayong mali o salungat about doon sa Biblia, ay syempre parang ano na rin yun, disobedience. Hindi lang parang, disobedience talaga yun. Kaya dapat nating ah, sundin yung mga tinuturing na mga aral sa Biblia, dahil yung kanyang mga turo po at kasulatan ay nagsisilbing gabay at kautusan na dapat nating sundin na bawat mananampalataya. Inulit ko na naman sa madaling salita po, yung pagsuway po sa Biblia ay pagsuway na rin sa ating Panginoon Diyos na nagbibigay ng mga turo at naggagabay upang tayo ay mamuhay ng matuwid at ayon po sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. At ano ba nga ba? Read and obey the Bible, and yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.